Sa akin pong pananaw at observation at opinion, parang ang dating sa gobyerno, especially sa Office of the Ombudsman bilang independent body, anti-graft body, lumalaban sa graft in corruption, kaya sila nag-iimbestiga at nagpapail ng kaso, ay parang ang dating lang ay noted sa kanila. Para bang, sige, kung ano man ang sabihin mo, dating sa amin, noted. Ganun lang eh. Parang, sige lang kayo, kami sige rin. Ito pong aking tinutukoy ay yung laman, isa sa mga dahilan ng rally ng Iglesia ni Cristo o INC. Ay yung sinasabing si Senador Marcoleta na kailang membro, siyang nag-iimbestiga umano sa korupsyon, siya yung kinasuhan at ipakukulong. Ayan. Yan ho yung dating ng paliwanag nung unang paliwanag na iparinig ko sa inyo mula kay Brother Edwil Sabala, na hindi daw nila matanggap yung injustice to select justice. Parang ganon. So parang ang dating sa kanila, ginigipit yung kanilang membro ni si Senador Marcoleta. Bakit daw kakasuhan? Yun ho yung isang medyo nakakalito. Actually, pinapalabas lang ho ni Marcoleta na para bang siya lang yung anti-graft, siya lang yung lumalaban sa korupsyon, para siya lang ang nag-iimbestiga. Hindi naman ho totoo yun. Ang Senado ay Senado ng Republika ng Pilipinas. Ang Senado ay kinakatawan ng 24 na senador. Hindi ibig sabihin nag-imbestiga yung minority, yung opposition na pinangunahan ni Cayetano at Marcoleta ay sila lang yung lumalaban sa korupsyon. Hindi po totoo yan. Lahat tayo, kahit yung majority, ay nag-iimbestiga rin laban sa korupsyon. At lahat naman nagalaw sa Senado in aid of legislation. Walang authority ang Senado na magsabing guilty, dapat makulong ang mga iniimbestiga nila. Wala silang authority ganon. Ang kanila in aid of legislation, kung kinakailangan gumawa ng batas, mag-abolish ng batas. Or, magrekomenda. Recommendatory lang ang kanilang authority. Dati ko na sinasabi yan. Yun lang. Ang talagang anti-graft body, independent body, na talaga nag-iimbestiga sa lahat ng mga pang-aabuso, from local to national official, basta pera ng bayan o pera ng pribadong sektor na sangkot sa korupsyon. Dahil ang korupsyon, hindi lang people's money, kung hindi yung pati pribadong sektor. Pag ang taga-gobyerno ay tumanggap ng suhol o kung anuman, yan ay korupsyon. Yan ang eksklusibong trabaho ng ombudsman. Kaya naintindihan ko yung madalas na interview at sinasabi ng mga opisyalis ng ombudsman, okay lang yan, karapatan lang mag-rally. Pero ang trabaho namin, amin paninindigan. So kaya ko sinabing, ano man ang demand at sinasabi ng mga nag-rally, ang dating sa ombudsman, noted. Pero hindi ibig sabihin, susunod sila o matatakot sila. Ganon ang dating. So, pasintabi na, walang sino mang senador sa aking sariling opinyon na makakapag-claim na siya lang ang lumalaban sa korupsyon. Propaganda lang yan, publicity lang. Hindi totoo yan. Dahil wala namang authority ang isang senador para magpakulong ng mga korap. Ang executive department, ang judicial body, kasama ang ombudsman, ang merong karapatang mag-imbestiga, mag-file ng kaso at magpakulong ng mga suspect, akusado, at pag napatunayang guilty, kulong talaga sila. Ganun po yun. Mapanlin lang kasi pag inako ng isang senador o kahit na sino na siya lang ang nag-iimbestiga, bakit siya ang kakasuhan? Siya lang ang nag-iimbestiga ng para sa katotohanan. Kalokohan po yun. Huwag naman ganun. Huwag niyong akuin ang malaking responsibilidad na hindi naman niyo kaya. Huwag niyong ipangalandakan sa taong bayan na kayo lang ang bida, kayo lang ang hero, kayo lang ang may karapatan. Hindi po totoo yan. No one is above the law. Kahit senador, pag lumabag sa batas, lalo na sa korupsyon, dapat panagutin. At yun ang ginagawa ng gobyerno at ng Office of the Ombudsman. Kaya papunta sa korte yan. Lagi ko naman sinasabi, pag kinasuhan kayo, hindi pag-guilty yan. Yan ay parte lang ng proseso at parte ng due process pag kayo ay inimbestigahan, kinasuhan, at bibigyan kayo ng pagkakataong humarap sa trial. Yun po yun. Hindi ibig sabihin ni kayo kinasuhan, ginigipit na kayo. Kinasuhan kayo, pinatatahimik kayo. Kinasuhan kayo, pinigilan na yung inyong trabaho. Hindi po ganun. Huwag kayong lumabag sa batas.
Huwag kayong palinlang. Issue lang ito, opinion lang ito. Si Senador Marcoleta ay umamin kasi na siya tumanggap ng 75 million. Yung mga nagbigay sa kanya ng pera, umamin din. Corruption yun eh. Ang tumanggap at nagbigay ng pera ay parehong may pananagutan sa batas. Sino bang government official na tumanggap ng pera, yan ay korupsyon. Kahit pa yan ay donation. Kasi hindi naman mag-donate ng isang donor ng walang utang na loob, walang kapalit o kung ano man. Sila lang nag-uusap doon kung anong kapalit nun. Kung magiging legal na ang bigayan ng pera, kung gusto nyo ang donation ng milyon pera at malaking volume ng pera at pinamimigay lang, sasabihin nyo normal lang yan. Walang labag sa batas. Aba, anong klaseng gobyerno meron tayo? Kahit sinong nasa gobyerno, pag tumanggap ng pera, yan ay bawal. Yan ay laban sa korupsyon. Yan ay labag sa batas, anti-corruption na pinag-uusapan. Kung malaki plunder, kung hindi sapat sa plunder na 50 million, ay Anti-Graft and Corrupt Practices Act yan. Anti-graft pa rin yan. Diba? Nasa batas naman po yun eh. Nakakapagtaka naman, mga abogado pa yung nagsasalita, nililihis nila yung totoo. Nasa naman ang katotohanan at katarungan para sa simpleng mamamayan Pilipino? Pag simpleng mamamayan nagkasala, kulong. Pag simpleng mga empleyado at opisyal ng gobyerno at naimbag sa korupsyon, kulong kaagad. Tapos pag senador, abogado, ganito ang gagawin, palagay ko hindi maganda. Baka kayo nalilin lang, pasintabi na po. Pero ang matitinong Pilipino, nakakaintindi ng proseso, nakakaintindi ng limitasyon, nakakaintindi na lahat ay may pananagutan sa batas, hindi naman ho yan maniniwala sa inyo. Hindi maniniwala ang mga panlilang na mga statement. Napakinggan ko yung speech ni Marcoleta doon sa rally, para bang paawa ang dating, pabida ang dating, para bang siya lang ang magaling, siya lang ang may karapatan. Sandali lang, wala namang ganunan. Ang Senado ay bulwagan ng 24 na senador bilang senador ng Republika ng Pilipinas. Hindi yan bulwagan ng isang senador lang na nagmamagaling na siya lang ang nag-iimbestiga. Kalokohan yan. Hindi ang Senado para lang sa minority na naglilinis ng kanilang mga pangalan at napukunwaring sila lang ang talagang may karapatan at totoong naghahanap ng katotohanan. Kalokohan lahat yan. For your information, walang personalan issue lang. Walang monopoly sa trabaho, walang monopoly sa talino, walang monopoly sa laban sa korupsyon. Lahat ng sektor dapat lumaban sa korupsyon. Huwag niyong akuing kayo lang. Huwag niyong akuing kayo lang ang may kakayanan. Kalokohan yan, pagyayabang yan, at panlilin lang sa aking sariling opinion. Please like and share, subscribe and follow.